Nasagi ba sa isip mo na magiging social influencer ka sa ngayon? Ako naman po nung nag-start po ako sa TikTok nagti-TikTok na po ako. Sa TikTok po nung bago po ako na vlog, na po siya 100,000 na po yung aking TikTok. 100,000? Opo. Na po siguro nasa 100 plus na 100,000 plus. So sa TikTok ka talaga nagsimula? Opo, sa TikTok po ako nagsimula and may may nagsabi po sa akin si Tito na may magbablog daw po sa amin. Kasi nga po, about nga po dun sa Sa TikTok nga po, naanuhan ko din po yung first cellphone ko po. Kasi may nagbigay po sa akin, regalo po sa akin. Okay. May natuwa po na followers ko. Tapos binigyan niya po ako, nag-gift po siya sa akin ng ganun. So hindi mo naisip na about sa YouTube or sa Instagram? Naisip ko rin po na ganun. Kaso nga po, hindi ko naman po alam yung mga gagawin. Para requirements. Yung mga requirements po. So ito, anong klaseng anak ba si Rachel? Anong klaseng anak po? Siyempre po, bilang isang anak po, dahil nakikita ko naman po yung kalagayan po ng pamilya ko, kalagayan po ng buhay namin. Talaga pong sinisikap ko na gawin yung best ko para maipakita kay Papa na nagpupursige po ako, na andito ako, na meron silang Rachel na bibigyan sila ng magandang buhay pagdating ng panahon. Yung responsableng anak, pagiging responsableng ate, yung ganun po. Kapatid naman, anong klaseng kapatid? Siyempre, mayroong kapatid na madisiplina, tahimik lang, parang cool. Ano ba klaseng si Rachel? Anong klase? Bilang isang ate, hindi naman po mawawala yung pagsisermo. Siyempre, disiplina po yan para maintindihan nila na yung ginagawa nila, minsan mali na din. And para i-remind sa kanila yung mga dapat nilang gawin. Yung makakabuti. Hindi lang sa kanila kundi para sa lahat po. Kasi siyempre, ikaw yung panganay. Tsaka po di ba po kapag may nagawa yung kapatid mo or may nagawa ka, reflect sa magulang mo. Kaya tinuturo ko sa kanila yung mga dapat nilang gawin na dapat ganito ka, marespeto, yung ganun. Lalo na po sa ibang tao po, di ba? Halimbawa, isa sa mga kapatid mo magsabi, ate, may crush ako or boyfriend ako na... Ay, ganun. Sa akin naman po, wala naman pong problema. Kasi nga po, dumaan din naman po ako dyan. So, ang may papayo ko lang naman po sa kanila is yung pag-aaral po nila, hindi po nila kalimutan din. Siyempre, sa pag-crush, nakasupport naman po ako, pero nakikinig naman po sila sa akin na kahit nagkaka-crush sila, andyan pa rin naman po, nakafocus pa rin naman sila. Para kumbaga po ay ginagawa nilang inspiration lang. Nakakatuwa po at naman po sa akin na nag-share about po dyan. Yung iba-iba po, di ba mga bata, hindi po nag-share about dyan. Oo, kasi mas, di ba yung ibang kapatid or doon mas magaan ang loob sa kaibigan. Di ba? Pero sa inyo, open kayo. Open po kami lahat. Kaya nga po alam na alam ko kung sino yung mga crush nila. Kasi crush lang naman po. Normal. Hindi naman po. Tsaka yung crush nila, hindi naman nalalaman na crush nila yung taong yun. Parang secret lang nila. Tapos ikaw yung nakakaalam. Opo. Ako lang po dati nila. Parang secret ko lang pong crush. Siyempre, pag crush, nakakahiya din kaya na masabi doon sa crush. Walang thrill pag malaman na. Kaya parang, di ba pag crush mo, kailangan ka din, parang shy type. Dapat ka lang, parang hindi halata. Oo, tama. So, sa kaibigan naman, anong klaseng kaibigan si Rachel? Sa kaibigan po, kung kailangan nila ako, nandito lang ako palagi. Siyempre, parang din ang kapatid na rin po. Kapag may problema sila, andito lang ako mag-a-advise. Kapag kaya kong financial, kaya ko naman, bibigyan ko po sila. Mabibigay na. Opo, mabibigyan ko man na po sila ngayon. Oo. So, ano yung buhay noon at ngayon? Anong kaibahan? Alam natin na malaki yung kaibahan, pero ikwento mo kung paano yung buhay po namin noon. Sobra po talaga ang hirap. Halos sila mama nagtatrabaho ng kahit yung sobrang hirap na wala ng pahinga. Yung talagang sila ng todo kayod po sila para kasi nga po yung sa isang araw nila na kulang pa
para sa pagkain namin, sa pag-aaral namin. Syempre po, baga, minsan nga po pumapasok kami nang wala pong laman ang tiyan. Minsan, pumapasok kami wala talagang baon. Oh, naranasan mo yun? Alam niyo po, nag-high school po ako, ang pamasahe po namin 15, di ang matitira na lang po sa baon namin 5 piso kasi 20 pesos lang po ang ibibigay sa amin. Oo. So paano mo ma-budget yung 5 piso na yun? Yung 5 piso na po, yung 5 piso na yun, iniipon ko po yun, then naglalakad po kami ng hapon. Naglalakad. Kasi sa umaga po, nasakay naman po kami kasi nga po yung, tsaka nabaon naman po kami ng kanin. Okay. Si mama po yung nagluluto sa amin tuwing umaga, siya po ay nag-aasikaso na. Nakakamiss na lang po yung pag inaasikaso ka ng magulang mo. Kapag pagising mo, may almusalan na, tapos yung pagkain nyo para sa school, nababaunin nyo, naka-ready na, yung ganun po. Tapos gigisingin na lang kayo para kumain. Nakakamiss lang po yun. Kasi ngayon po, bihira na lang. Hinahanap mo yung ganun. Opo, yung gigisingin ka na, anak, gising na, ganun po, ganun po. Kaya yung ibang-iba po talaga yung ngayon. Siguro masaya din naman po noon, kaso ngayon po syempre may kulang. Kahit po may pera nga po, wala naman po, hindi naman po kompleto. Oo. So ayan, napag-usapan natin yan. So if ever na may time loop or yung gusto mo yung oras na gusto mo ibalik, no? Ano yung gusto mo or ang dapat mo ibalik? Gusto ko pong ibalik kasi nga po, si mama pa ang gusto ko maibalik. Kasi kung si mama man po, gusto ko pong maranasan niya rin po itong nararanasan namin ngayon. Siguro po kung nandito siya, masaya siya. Siguro palagi siyang kasama ko kapag may mga ngayon po, may mga photoshoot, tapos gantong okasyon, nakakakain siya ng masarap na pagkain. Yung mapaparelax ko po siya. Yung katulad po ng pangako ko sa kanya na ipapariban ko siya, ipapamassage ko siya, isa-shopping ko siya, yung ganun po. Yun po yung mga pangako kay mama nun, tsaka nakakamiss lang po. Yun ang gusto mong mabalik. Kung if ever nabigyan ka ng kapangyarihan na ibalik yung oras. Siguro si mama po, ko na dito. Ibalik mo na. Ibabalik ko na lang. Oo, no? Lahat naman ng anak siyempre nawalay sa magulang. Tsaka nakakamiss din po bagay may magko-comfort sa'yo na magulang mo na sasabihan ka na, anak, okay lang yan. Andito lang palagi si mama. Iba kasi yung mama at saka papa. No? Kahit nasabihin mo nandyan si papa mo, pero hindi lahat masasabi mo kay papa mo. Iba pa rin yung mama na babae. Na masabihan mo. So, bilang isang social influencer, ano ang mapapayo mo ngayon sa mga kabataan? Sa mga kabataan po, kung gusto nyo naman po maging isang katulad natin na influencer din, huwag po kayo mag-expect na may mga tao na gugustuhin kayo at yung parang susuportahan kayo sa kung ano kayo. Kasi sa mga nangyayari kasi sa akin ngayon is kahit yung maayos ka naman maayos naman yung pananamit mo, talagang maayos man pananamit mo or hindi, talagang may masasabi sila. Kaya tayong may papayo ko lang, maging matatag ka lang sa kung ano yung ginagawa mo. Tsaka maging ikaw mismo yung pag nandito ka sa social media, ipakita mo kung sino ka talaga. Sabi nga wag mong baguhin ang sarili mo dahil lang sa iba. Oo. Wag mong babaguhin talaga. Gugustuhin ka nila kung anong meron ka. Kung talagang tunay na supporter sila, kung ano yung ipinakita mong ikaw, matatanggap ka nila kasi tunay sila tsaka mahal ka nila. Kaya nang pasalamat na lang tayo dun sa mga tanggap tayo, sa mga nakaka-appreciate sa atin. Kasi kahit ganun ka, mahal ka nila at tanggap ka nila. So, paano ba magmahal ang isang Rachel Morales? Kapag nagmahal po ako talagang todo. Kaya kapag syempre masakit din naman kapag yung kapag yung may nagawang yung mali. Syempre masakit para sa akin kasi
buhos talaga po magmahal. Example Alam po, anong Trixie. example example anong example anong sakit 'yon? Example lang halimbawa para maiwasan ng Ano po taong ba yan? magmamahal sa iyo. Ano po ba yan? Kagat po ng dinosaur. Para maiwasan niyang gawin or para masabi niya ay hindi ko ito pwedeng gawin kasi magagalit si Rachel. Ano po? Siguro yung mga ayaw talaga na ano. Dapat alam niya yun eh. Dapat ma-sense niya yun na ay kasi ano na siya, nasa tamang edad na siya. Alam niya na yung sarili na ano yun, na mali yun, na dapat hindi yan gawin kasi Dapat aware siya sa nararamdaman dapat mo. aware siya kasi siya ang mas nakakakilala sa akin. Tama. So, sa mga tinatamasa mo ngayon na blessing, so, naging mayabang na ba si Rachel Morales? Never po. Hindi ko po inano yan sa sarili ko na maging mayabang kasi nga po, nagdaan rin naman po ako sa kahirapan tsaka hindi naman po ako ipinanganak talagang mayaman. So, kung ano po yung dating Rachel, ganoon pa rin po. Siguro may nabago lang sa pananamit ko, syempre, sa mga nagbibigay po, bagang sponsor, nagpapadala ng magagandang damit, tapos yung mga sexing damit, sinusuot ko lang po at na-appreciate ko naman po. Syempre, ina-enjoy ko lang bilang ganito pala ang katawan ko. Syempre, pag nagtabaan na ako, di ko na masusuot yung magagandang Tama, damit. tama. Sayang na sayang, mamamatay rin naman po ako. Nako, tama yan. Kasi kung ako naging ganyan din yung kabataan ko baga, Opo. susuotin ko talaga kung ano. Ang gaganda. Ngayon hindi ko na masuot. Pagkakataon mo na para suotin yung magagandang damit na dati hindi mo nabibili ngayon. Maging halimbawa mo ako ha. Ngayon si Ate Rhea hindi na masuot. Oo. Kaya suotin nyo lang kung ano yung gusto nyong suotin. Tama, lalo na Yes. Oo, Nakadepende lang naman po talaga. hindi naman lahat. Oo. Everyday, ganyan. Hindi naman porket. Yung nag-swimming ka pero naka-pajama at long sleeve. O, diba? Nag-react din ako noon. Bakit kaya nakapajama si Rachel is ilog yun? Oo nga. Pero dami pa rin nag-react. Pero never mind. Ayaan mo na lang kasi opinion nila yun. No? So, ano ba ang plano ni Rachel for the future? Plano ko po for the future. Yung ipagpatuloy po yung ganitong ginagawa namin ni Langga. Tapos ang supportahan siya. Siyempre yung family ko muna po bago po yung sa amin dalawa ni Langga. Kasi siyempre pangako kay Papa, uunahin ko muna sila bago yung sarili ko. Kahit ngayon po, mas inuuna ko po ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Yan yung mabait na bata, na anak. Na wini-wish o hinahangad ng iba. No? Yeah, pamilya muna bago sarili. Di ba? So, ito naman about kay Rowel. No? Paano na-attract si Rowel kay Rachel? Paano na-attract si Rachel kay Rowel? Paano na-attract si ikaw, Rachel? paano ka na-attract? Actually po, na-attract ako sa kanya dahil mabait po siya talaga. Yung pagiging seryoso niyang tao, talagang andyan. Yung pagiging sincere niya sa pagmamahal niya sa akin, talagang andyan. Yung tipong kahit na ilang beses ko siyang sinabihan na ganun nga po. Pero andyan pa rin po siya. Yung tipong kakamustahin niya ako, yung tipong tatanungin niya ako kung kumain na ako, ganun. Tapos, yung pag-care niya sa pamilya ko, andyan po. Kaya, yung pong yung panahon na talagang kailangan ko, andyan po siya. Okay. Kaya, siguro po di ko rin naman po Nahulog yung loob mo. Opo, mabait po talaga si Langga. At saka hindi naman yun sa babae siguro madali niya naman sigurong matanggap, no? Or mahulog ang loob sa lalaking gano'n. Yung gusto ko po talaga is talaga nakita ko sa kanya. Yung Parang ideal man mo. Opo, yung tipong mabait na gwapo pa. Tapos, syempre, mahal yung pamilya ko. Yung po yung gusto ko na kung mahal niya ako, dapat mahal niya din yung pamilya ko. Kasi ganun din naman po ako eh. Kapag mahal niya ako, mamahalin ko rin yung pamilya niya. Ganon. So, ito, kumusta ang pagtitingin na ninyong dalawa ni Rowel? Okay naman po. Wala bang problema? Ay, wala po. Wala po nagiging problema. Ay, masaya Lagi ba po kami araw-araw? magkasundo. Ay, palaging masaya. Ayan. So, yun na.
Kahit maraming ano dyan, basher na naggagawa ng issue, masaya kami palagi. Tawanan lang ano. Yes. Ayan, dami namang kinilig nito. Daming umiyak na yung sa tanong na to, sa sagot na to ni Rachel. So, yung promise ni Ruel sa iyo, naniniwala ka ba talaga doon? Ayaw po. Opo. Kasi, yung tipong, yung kasing hinahanap ko sa lalaki, yung nakikita ko sa kanya yung palagi niya akong sinasama sa sa lahat ng plano niya sa buhay. Kaya, talagang, alam niya na po. Ayan.